Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong bukunin sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 2, talata 5. Ang sabi po dito, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So napaka-clear naman po ng sinabi ni San Pablo na isang manlalaro pag hindi siya sumunod sa tuntunin ay hindi siya magtatagumpay, hindi siya mananalo. So ano ibig sabihin doon mga kapatid? Siyempre sa atin bilang mananampalataya ng Panginoon, meron tayong tuntunin, may mga prinsipyo, may mga panuntunan na ibinigay ang Panginoon na dapat doon tayo ay mamalagi, doon tayo ay dapat mamuhay. Yun ang dapat nating susundin. Yung prinsipyo, yung tuntunin, yung kautusan ng ating Panginoon. At kung tayo ay aalis doon o kaya magiging taliwas sa panuntunan ng ating Panginoon, yung ating ginagawa, ay hindi talaga tayo magtatagumpay sa ating pagmimisyon. Diba? Kunyari, sa pagmimisyon mo, kung saan-saan ka nakatingin, kaya kung ano-ano yung mga pinagagawa natin. So, imbis na mag-succeed, imbis na magtagumpay, yung mission natin ay baka sumablay tayo, di ba? Imbis maging blessing tayo sa lugar na pupuntahan natin, baka naging kabigatan pa tayo. So, masisira yung ating paglilingkod, no? Kaya nga sabi ko, walang ibang pwedeng magsira sa atin o mag-put down sa atin, kundi yung mismong sarili po natin. Kahit siraan ka ng tao, kung alam mo sa sarili mo, wala ka namang ginawang masama, di ba? Kahit anong sabihin nila, hindi ka nila masisira. Basta alam mo, nasa katotohanan ka, tama yung ginagawa mo. Di ba? Basta sigurado ka, di ba? Hindi yung parang feeling mo lang, no? Iba yung feeling at iba yung sigurado ka talaga na tama yung ginawa mo. So may mga patakaran na dapat tayong sinusundan kasi diyan na napapakita natin yung ating pagpapasakop at yung ating pagsunod sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo marunong sumunod sa patakaran, kahit anong husay, kahit anong galing natin, wala tayong mapupuntahan, di ba? Walang maayos na patutunguhan yung lahat ng ating ginagawa. Kaya nga maraming tao minsan ayaw sumunod, di ba? Sa mga patakaran. Kasi ang gusto na nila ngayon, yung sarili, yung gusto nila, yun ang masunod. Diba? Masyado na mapaghanap. Kailangan lahat ng gagawin ay kailangan black and white, di ba? Iba ayaw na talagang sumunod din, no? Ayaw nilang sumunod dun sa mapatakaran. Marami ng mga reason. Siyempre, simple lang naman yan. Pag ayaw mo nang sumunod sa patakaran, di lumabas ka, di ba? Gumawa ka ng sarili mong grupo, pero siguraduhin mo lang pag nagtayo ka ng sarili mong grupo, huwag kang gagawa ng anumang patakaran sa grupo nyo. 'Di ba? Lahat ng miyembro mo, malaya silang gawin lahat ng gusto nila. No? Kailangan walang patakaran. Kasi bakit? Ikaw nga ayaw mo sumunod sa patakaran tapos na nagtayo ka ng grupo mo, gusto mo may patakaran ka. 'Di ba? Tingnan natin. Kapag nagtayo ka ng isang grupo na wala kang patakaran, wala kang panuntunan, tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin, no? Kung saan kayo pupulutin, no? Ano ang mangyayari sa tinayo mong grupo kung walang panuntunan, 'di ba? Kasi yung panuntunan, ito yung nagbibigay ng ng kaayusan na ang bawat isa ay gagawa ng kanilang mga responsibilidad, ng kanilang mga gawain na nakaugnay doon sa pamantayan, doon sa tinatawag na panuntunan. Huwag kang lalabas dyan. No? Katulad sa gawain, mayroong omnibus code. Diba? Wala ka naman magiging problema kapag sinusunod mo yung omnibus code ng gawain. Diba? Pag sinuway mo yun, doon ka talaga magkakaroon ng problema. Simple lang naman, kung ayaw mo sumunod sa patakaran na yan, edi lumabas ka at gumawa ka ng sarili mong grupo. Kaya maghanap ka ng grupo na malaya kang gawin yung lahat ng gusto mo, no? Pero kahit saan tayo pumunta mga kapatid, lahat yan may mga patakaran yan na dapat mo sundin. Ang tao lang naman na ayaw magpasakop at ayaw sumunod sa mga patakaran, yung mga taong mataas yung tingin sa sarili nila. Diba? Yung mga taong ayaw nilang nakokontrol daw sila, no? Nakokontrol sila.
Pero siyempre, ganun talaga eh. Pag pumasok ka sa isang kumpanya, may patakaran dyan. Gusto mo man o sa hindi, kailangan mo sumunod, di ba? Gagalaw ka, nakabase doon sa patakaran at pinagagawa sa iyo. Kasi kung yung ginagawa mo ay hindi na yan nakadescribe sa trabaho na dapat mong gawin, magkakaroon ka talaga ng problema. Hindi mo pwedeng sabihin na gusto ko itong gawin no? Hindi pwedeng ganon. Kaya talagang kontrolado ka. Di ba? Kontrolado ka talaga kasi nga may patakaran di ba? So ganun din sa ating mga kapatid, napakalaga no sa buhay natin bilang mga Kristiyano na tayo ay matutong sumunod, matutong tayong magpasakop. Kaya sabi doon, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kung hindi siya tusunod sa patakaran. So, ibig sabihin, kahit anong husay, kahit anong galing mo, kahit ikaw pa yung pinakamagaling na kumanta, tumugtog, mangaral, o ikaw ng pinaka-the best na nagsiserve sa Panginoon o sa ano pa mang larangan sa mundong ito, pag hindi ka marunong sumunod sa patakaran, wala talagang patutunguhan, 'di ba? Hindi ka talaga magtatagumpay, no? Kahit sa mga laro nga, 'di ba? May mga panuntunan diyan na dapat mong sundin. Pero pag hindi ka sumunod sa mga panuntunan, hindi made-default ka, 'di ba? Matatanggal ka sa labanan, matatanggal ka sa laro. So ano mangyayari sa iyo? Walang tagumpay. Walang mangyayari sa buhay mo pag ganyan, 'di ba? Kaya yung mga naglilingkod sa Panginoon, ayaw sumunod, ayaw magpasakop, tingnan mo ang buhay. Di ba? Kung saan-saan na lang pinupulot. Kung saan-saan mo na nakikita, no? Para hindi mo alam kung saan ba talaga. Di ba? Kasi wala eh. Parang tupang ligaw, no? Na hindi na alam kung saan siya pupunta. Hindi niya na alam kung saan yung lugar niya. Kasi bakit? Kasi ayaw sumunod no? So yun lamang mga kapatid, no? Na tinuturo ni San Pablo kay Timoteo na sumunod ka doon sa patakaran. Sa panuntunan na ibinigay ng ating Panginoon. No? At yung panuntunan niya, siyempre yung kanyang salita na patuloy na ipinapayag, na patuloy na ating pinag-aaralan, pinagbubulay-bulayan upang sa araw-araw nating pamumuhay ay ating itong masunod at ating masunod yung kalooban ng ating Panginoon. So yun lamang mga kapatid, ang nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.